Okay, magandang araw mga bata. Magandang araw din Tumayo po. muna ang lahat at para sa ating panalangin. Para ng mahal ng anak ng Diyos, Padre Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Magandang araw din po, Guro. Bago kayo umupo, pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at saka pakilagay sa tamang basurahan. Okay, mali na kayo umupo. Maraming salamat po, Ginoo. Okay? Bago ang lahat, bago tayo magsimula, nais ko muna ibabasa ang ating classroom rules. Okay? Ating layout out classroom rules. Una, pakibasa. Be respectful. Pangalawa, Raise your hand to speak. pangatlo, Do your best. pangapat. Listen attentively. Okay, magaling. Okay. So magbalik-aral muna tayo patungkol sa ating napag-aralan kahapon. Ano nga bang napag-aralan natin kahapon? Ang napag-aralin natin kahapon ay patungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Tama. Paano nga ba natin may papakita ang pagmamahal sa kapwa? May papakita natin ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pagrespeto sa ating nakakatanda. Tama. Magaling. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng activity. Panuto. Pakibasa, panuto. Okay. Isulat ang tama kung nararapat gawin, mali kung kitang hindi nararapat gawin. Tama, magaling. Gagawin lang ninyo ay isulat ang tama kung nararapat bang gawin ito o naayon sa ating mga kultura. Or pangalawa, mali kung hindi nararapat gawin, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay? Okay, sagutan na natin. Number 1. Kapag nagbibiyahe, tatapon ko sa kalsada ang balat ng aking kinainan. Tama ba mga bata? Hindi po, Ginoo. Magaling, mali. Kailangan natin maging responsable sa ating mga basura dahil yung ating mga tinatapon na basura o mga balat or something ay maaari itong makabara sa mga kanal at maging sanhi ng pagbaha. At tayo din naman ang maapektuhan ito. Pangalawa naman, tumatakas ako tuwing araw ng paglilinis ng aking pangkat. So tama nga ba? Mali po, Guro. Mali, magaling. Kailangan natin maging responsable sa ating mga gawain sa araw-araw. Pangatlo naman, nakikiisa ako sa programang pangkalinisan at pangkapaligiran sa aming paaralan. Tama. Tama. Kailangan natin makiisa upang maging malinis, upang maging productive or maging maliwalas ang ating kapaligiran. Dahil tayo din naman ito ang makikinabang dito. Pangapat, pinupulot ko ang mga kalat kahit walang nag-uutos sa akin. Tama. Tama. Magaling. Kailangan din natin magkaroon ng initiative, lalo na kung para sa ating ikabubuti. Ikabubuti ng kapaligiran. Panguli, pinipitas ko ang bulaklak sa halaman. Sa pangitan man, maaari namang tama, maaari naman itong mali. Mali kung hindi sa inyo yung bulaklak, kinuha mo lang. Gayon. Tama naman kung nagpaalam ka, tsaka nilalagay mo for display. Ganon. So, base sa ating ginawang activity ngayon, motivation, sa tingin nyo, ano nga ba ang ating topic ngayong umaga? Tama.
Ang ating topic ngayong umaga ay pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipabasa ang ating layunin. Mga bata, pakibasa ng ating layunin. Magaling, nakakapagpakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pangalawa, tama, galing. Nakapagbahagi ng mabuting katangian ng Pilipino na may kaugnayan sa pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Sa panghuli naman, malalaman ang kahalagahan ng pagiging isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Okay. Ang kapaligiran, pakibasa nga. Kapaligiran, ang tawag sa lugar kung saan tayo namumuhay, may buhay at walang buhay. Dito nakakasama sa kapaligiran din tayo umaasa sa ating pangunahing pangangailangan. Okay, tama. Ang kapaligiran ang tawag sa lugar kung saan tayo ayun ngayon. Okay. Bilang isang kabataan, bilang isang estudyante, paano mo nga ba mapapakita ang pagkamapanagutan or responsible na mamamayan or isang responsableng estudyante sa kapaligiran? Sa pamamagitan ng pagkukusang paglinis ng ating classroom. Tama! Sa kusang paglilinis ng ating classroom. Magaling. Okay? Upang mas maunawa pa natin, okay? Pakibasa. Pagtitipid po sa paggamit ng mga material resources. Tama. Kailangan natin makatipid sa paggamit ng mga material or resources. For example, para example nito ay ang tubig, ang mga papel. Alam naman natin yung mga papel, di ba? Ay ginagawa, kinukuha mula sa mga puno at ginagawa. Kung matitipid natin yon, ay maaari tayong save ng mga buhay ng mga puno. Ganon. Ika nga natin, basta ganon. Kailangan natin maging matipid sa ating mga resources. So, sunod naman. Pag-ingat sa mga ari-arian, pribado man o pampubliko. Tama. Kailangan natin mag-ingatan ng mga ari-arian, pribado man o publiko. Dahil, bilang isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran, kailangan natin pag-ingatan ng mga ari-arian, pribado man o pampublikong gamit. Okay, halimbawa nito ay personal mong gamit, sapatos, bag, notebooks, or damit na sa bahay, sa paaralan, okay, sa simbahan at sa pamayanan. Dahil ang pagpapahalaga sa ating mga gamit ay natuturo sa atin ng responsableng pagkonsumo at pagtapon ng basura. Nakuha ba mga bata? Opo. Okay. Next, ay basa. Pagpapanatili ang kagandahan at kausayan ng kapaligiran. Okay, magaling. So, ang pagpapanatili ang kagandahan at kaayusan sa kapaligiran upang maginhawa sa pagkilos. Tama ba? Tama. Kung malinis ang kapaligiran, tayo ay ang mga ang nakapalibot dito ay maginhawa kumilos. Opo. Tama ba? Opo. Ganyan. So, pagsasagawa ng RRR, reduce, reuse, recycle, and reproduce. So, ang example naman ito ay yung pag-recycle ng mga patapong gamit, kaya ng plastic, ng mga patapong basura na, mga gamit, i-recycle, ganon, upang mapakinabangan ulit. Ganyan. Okay, pamamahala ng maayos sa mga basura. So sa pamamahala naman ng maayos sa mga basura ay ito ay very crucial sa mga estudyante dahil kailangan nating i-separate, kailangan nating iwa-hiwalay ang ating mga pamamahala ng maayos sa mga basura. Kailangan nating pamamahala ng maayos sa mga basura at iwa-hiwalay ito
upang maitapon sa tamang basuran. Right. Halimbawa nito ay ang nabubulok sa dinabubulok at nare-resiklo. Ayun. Yun ang kahalagahan ng pamamahala ng maayos sa mga basura. Opo. Ngayon, paano nga ba bilang isang paglalahat? Ano nga ulit ang ating paksa ngayong umaga? Ang paksa natin ngayong aral ay responsableng pangangalaga ng ating kapaligiran. Tama, magaling. Correct. Ngayon, bilang isang mamamayan o bilang isang Pilipino, paano nga ba may mapakita ang kahalagahan? Paano nga ba may ma-appreciate? Paano nga ba ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran? Dahil po, Ginoon, ang kapaligiran ay isa sa mga bagay na dapat binibigyan natin ng importansya dahil dito tayo nakatira, dito tayo kumukuha ng ating makakain sa pang-araw-araw, dito tayo nabubuhay at nakikipagsalamuha sa iba't ibang tao. Tama, magaling. Dito tayo nakatira, dito tayo kumukuha ng ating pagkain. Kaya kailangan natin, tungkulin natin na protektahan, alagaan, at palaguin or pagyamanin ng ating kalikasan or ating kapaligiran. Dahil tayo rin naman ang makikinabang. Okay? Okay, para sa ating Action. okay, hatiin ko ngayon sa dalawa ang klase. Ito ay magiging group 1 at ito naman ay magiging group 2. So, meron ako ditong mga materials. Ang gagawin nyo lang ay nandito na ang mga instruction. Nandito na ang panuto. Kailangan nyo lang may sagutan. Okay, magsimula na kayo. Okay, babasahin ulit ang panuto ha. Ibahagi ang gagawin mo sa mga nakasaad na sitwasyon. Batay sa inyong sagot, tukuyin ang katangian ng Pilipino ang iyong ipinamala sa isulat ang sagot sa kwaderno. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo magsimula. Action. Okay, magaling mga bata. Nasagutan nyo ang lahat ng mga tanong. So, ngayon, tumungo naman tayo sa ating additional activity or quiz time or individual activity. Pakibasa nga ng panuto. Sumulat ng isang pangungusap mula sa larawan kung ano ang dapat gawin bilang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Isulat ang sagot sa papel. Okay, naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo magsimula. Action. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, kung tapos na, tumungo na tayo sa ating takdang aralin. Pakibasa. Sa inyong pamayanan, maglista ng isang problema sa kapaligiran at isulat ang naiisip mong mga hakbang upang masolusyonan ang problema. Okay, magaling. Dito lang nagtatapos ang ating klase mga bata. Pero bago tayo magtapos, meron muna akong tanong. May natutunan ba kayo ngayon mga bata? Opo. Kung gayon, maraming salamat. At paalam. Aray ko.